Sa marangyang entablado ng The Peninsula Manila Hotel, isang mananayaw na may maladyosang kagandahan, si Isabel Reyes, ang dahan-daang lumalakad patungo sa gitna. Ang bawat kaakit-akit niyang kurba, bawat mahiwagang galaw, ay agad na bumihag sa kaluluwa ni Miguel Alonzo, ang eleganteng negosyanteng nasa unang hilera. Sa tabi niya, ang kanyang asawang si Cristina de Villa, ay walang tigil sa pagsasalita, ngunit tila hangin lamang kay Miguel ang lahat ng sinasabi nito. Ang kanyang mga mata, na may bahid ng pagwawalang bahala at pagkamausisa, ay nakatutok kay Isabel, na para bang nahipnotismo ng makapangyarihang tango at ng malalim na mga matang may halong pang-aakit at panganib. Nagtapos ang sayaw, ngunit si Miguel ay tila wala pa rin sa sarili, ang mga mata'y di maalis sa babae sa entablado. Ito pala ay isang welcome party ng prestihiyosong St. Augustine International School, kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak, at si Isabel ay isa rin palang magulang. Si Miguel Alonzo, isang matagumpay na negosyante, ay kasal kay Cristina de Villa, ang nag-iisang anak na babae ni Don Rafael de Villa, isang kilalang makapangyarihang negosyante at dating pinakamakapangyarihang senador ng Pilipinas. Habang pinupuri ng punong guro ang malaking ambag ng mag-asawang Cristina, isang malakas na palakpakan ang pumutol sa talumpati. Si Isabel Reyes, hawak ang kamay ng maliit na anak na si Maya, ay bumaba mula sa entablado sa gitna ng mainit na paghanga. Ngumiti siya ng maningning, magalang na nagpasalamat sa lahat. Muling natulala si Miguel. Bawat ngiti, bawat sulyap ni Isabel ay tila tumatagos sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Love at first sight, marahil, ngunit ang isiping iyon ay agad na pinawi ng matalim na titig ni Cristina mula sa gilid. Ang kahanga-hangang pagdating ni Isabel ay halatang hindi ikinatuwa ni Ginang Alonzo. Lumapit si Isabel sa mesa ng dalawa pang magulang at kusang bumati. Agad na nagpakita ng pagmamataas ang dalawang babae, nagpaparinig na ang St. Augustine ay para lamang sa mga sobrang yaman, paanong ang isang mananayaw na tulad ni Isabel, kahit maganda at talentado, ay makakapasok dito. Ngumiti lamang si Isabel nang may kabab ang loob, kung hindi po ako mag-aayos ng kaunti, baka walang pumansin sa akin. Kayo pong dalawa, iba kayo, ang lakas ng dating, kahit hindi mag-makeup ng bongga, nagniningning pa rin. Ang tusong papuri ay nagpatawa sa dalawang babae. Sakto namang tumakbo si Maya at nagtanong kung pwede siyang maglaro sa may dollhouse. Itinuro ni Isabel si Sofia, anak ni Cristina, at sinabing mukhang mahilig din ito sa ballet, at hinikayat si Maya na kaibiganin ito. Pagkaalis ni Isabel, agad na nagbulungan ang dalawang babae. Nagtanong sila kung kilala ba ni Isabel si Cristina, saka nagsimulang manira, akala niya siguro reyna siya. Umaasa lang sa poder ng amang si Don Rafael, walang pakialam sa iba. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Isabel, may nagpadala raw ng bulaklak para sa kanya. Pagbalik niya, agad umiwas ng tingin si Miguel. Tumalikod siya, ngunit aksidenteng nakita ang nalaglag na pulse heiress ni Isabel sa sahig. Ang nagdala ng bulaklak ay walang iba kundi si Marco Reyes, ang asawa ni Isabel. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan habang pabalik sa party. Nagulat si Marco nang makita si Miguel, dati pala siyang empleyado nito. Mabilis na ipinakilala ni Marco ang kanyang mag-ina sa mag-asawang Miguel. Sinadyang dumaan ni Isabel sa tabi ni Miguel, bahagyang dumampi ang kamay niya sa balikat nito, isang dampi na sapat na para kumabog ng malakas ang puso ng lalaki. Sinadya niyang muling mahulog ang pulse heiress saka hinayla ang asawa papasok sa isang pribadong silid pahingahan. Masyado akong na-excite sa tango, bulong niya, habang tinatanggal ang butones ng damit ni Marco, hindi na ako makapaghintay umuwi. Nag-alinlangan si Marco, gusto ko rin naman, pero dito, sumulyap lang si Isabel sa pinto. Naintindihan ni Marco, hindi na siya nag-atubili pa. Gaya ng inaasahan, pinulot ni Miguel ang pulse heiress at lumapit sa pinto ng silid. Natigilan siya, hindi makagalaw nang marinig ang mga tunog na puno ng pagnanasa mula sa loob. Kahit nabigla,
Hindi siya makaalis, nanatili siyang nakatayo roon, saksi o mas tamang sabihing, iniisip ang buong eksena mula sa siwang ng pinto. Kalahati ng plano ni Isabel ay nagtagumpay na. Ang masakit na nakaraan, 13 taon na ang nakalipas, si Isabel, na nooy isang batang babae pa lamang, ay nasaksihan sa sariling mga mata ang brutal na pagbugbog sa kanyang ama, ang respetadong presidente ng Reyes Holdings, ng mga tauhan ni Don Rafael de Villa hanggang sa ito'y mamatay. Ang layunin ni Don Rafael ay agawin ang kumpanya at ang eksklusibong teknolohiya nito. Pinilit niya ang ama ni Isabel na ibigay ang selyo ng kumpanya ngunit nabigo. Akala nila'y patay na rin si Isabel sa gitna ng dugo kaya't iniwan nila siya. Sa kabutihang palad, isang mabait na batang abogado, si Benigno Ben Santos, ang nakakita sa kanya at tumulong para makapunta siya sa Amerika bilang refugee. Bago umalis, nanumpa si Isabel, ang kabutihan mo, babayaran ko ng higit pa balang araw. Utang na dugo, dugo rin ang kabayaran. Pagkatapos ng party, inihatid ni Isabel si Maya sa eskwela. Hinarang ang kanilang sasakyan sa gate. Pagbaba niya para tingnan, halos tumigil ang tibok ng puso ni Isabel. Ang kaaway na pumatay sa kanyang ama, si Don Rafael de Villa, ay nakatayo roon, may mapagmataas ng ngiti at pamilyar na makapangyarihang tingin. Ang ngiting iyon ay tila libu-libong patalim na humihiwa sa puso ni Isabel. Bumalik ang masalimuot na nakaraan, puno ng sakit at galit. Napahigpit ang hawak niya sa rehas hanggang sa damyugo ito nang hindi niya namamalayan. Matapos kumalma sa banyo, sinubukang hugasan ang dugo at itago ang emosyon, paglabas ni Isabel ay bigla niyang nakasalubong si Miguel. Nagkatanguan lamang sila. Pinilit ni Isabel na ngumiti, kahit nanginginig ang mga labi. Isang mahalagang hakbang na naman sa kanyang plano ang natapos. Kagabi, nang magtama ang kanilang mga mata sa party, nailang si Miguel at umiwas. Nang aksidente niyang mahawakan ang kamay nito habang inaabot ang kopeta, isang di nakikitang kislap ang nagsimula. Si Don Rafael de Villa, ang pinuno ng isang malaking korporasyon at may malawak na impluwensya sa politika sa Maynila, ay kilala sa kanyang kalupitan. Madalas niyang dalhin ang apo na si Sofia sa kerahan ng kabayo, tinuturuan itong pasunurin ang hayop gamit ang latigo. Kailangan mong kontrolin ang hayop sa loob mo, sabi niya. Ngunit si Sofia na maawain ay natatakot na masaktan ang kabayo. Nang makita ang kahinaan ng apo, sinigawan niya ito hanggang sa umiyak. Ang kalupitang iyon ay nag-ugat pa sa nakaraan, nang handa niyang wasakin ang pamilya Reyes para maaga ang ari-arian at ang teknolohiyang semiconductor na pinaghirapan ng ama ni Isabel. Hindi niya alam na ang pinakamahalagang mga stocks ay lihim na nailipat sa pangalan ni Isabel. Matapos siyang makapunta sa Amerika, hindi tumigil si Don Rafael sa paghahanap ng paraan para makuha ang mga stocks. Nagbalik si Isabel, dala ang palason ng paghihiganti, handa na para sa kanyang misyon. Sa pulong ng mga magulang para pumili ng kinatawan, direktang iminungkahi ng guro si Cristina de Villa. Ngunit hindi pumayag si Isabel. Gusto niya ang posisyong iyon. Nang bumalik ang mga bata mula sa merienda, isang magulang ang aksidenteng nabuksan ang maling bag ni Sofia Alonzo. Sa loob, hindi libro, kundi isang adult diaper. Malinaw na nakaberda ang pangalan ni Sofia sa bag. Nagbulungan ang buong silid. Agad na pinalibutan ng ibang mga bata si Sofia, tinutokso ito. Nahiya at nagalit si Sofia. Inagaw ang diaper at kinalmot ang mukha ng isang batang nang-aasar sa kanya. Agad na pumasok ang mga bodyguard ni Cristina. Hinihinging humingi ng tawad ang kabilang magulang kay Cristina at sa Senyorita Sofia. Ngunit ang magulang na iyon ay galing din sa maimpluwensyang pamilya. Nasaktan ang anak niya, bakit siya hihingi ng tawad? Tumindi ang tensyon. Si Cristina, para mapanatili ang dignidad, malamig na nagsabing may iba siyang lakad, sa ibang araw na lang pag-usapan, saka hinayla ang anak paalis. Tahimik na nakatayo si Isabel sa isang sulok, bahagyang nakaangat ang gilid ng labi sa kasiyahan. Ang mangingisda ang nakinabang.
Gusto niyang pag-awayin ang mga elitistang pamilya, at lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Niregaluhan ni Miguel si Isabel ng isang mamahaling diamond necklace. Walang babaeng makakatanggi sa kumikinang na regalo at sa matinding damdaming nasa likod nito. Masayang tinanggap ito ni Isabel. Bilang ganti, ipinagluto niya si Miguel ng pagkaing bahay. Ang simpleng lasa, ang init na dulot nito, ay nagpatibok sa puso ni Miguel. Ang sarap, Isabel. Binibigyan mo ako ng kapayapaang hindi ko pa naramdaman. Sa gitna ng abalang trabaho at panggigipit ng pamilya, ang sandali kasama si Isabel ay parang maagang pagdating ng tagsibol. Ang pagsasayaw ni Isabel sa harap ni Miguel ay lalong naging mapangahas at kaakit-akit. Ang mga eksenang malapit at puno ng tukso ay naging madalas. Ang manunulat ng buhay ni Isabel ay mahusay na ginagabayan si Miguel papunta sa bitag ng pag-ibig at paghihiganti. Hindi niya alam na ang paglapit nito ay may iisang layunin, ipaghiganti ang ama, bawiin ang nawala. 13 taong pagtitiis, ngayon na ang panahon para pakawalan ang palason ng galit. Lahat ng sangkot sa pagkamatay ng kanyang ama, kasama na ang mga nagtraidor, ay kailangang magbayad. Si Yang Jin-good, dating pangalan, ginamit para tukuyin ang traidor, ay hinarap ang ebidensya ng pagtataksil ngunit matigas pa ring tumatanggi. Ngunit wala ng halaga ang kanyang pagpili. Bibigyan siya ni Isabel ng mapayapang buhay sa loob ng kulungan. Sa pamamagitan ng listening device, nalaman ni Isabel na pinag-uusapan ni Don Rafael at ng mga tauhan nito ang isang malaking proyekto na sinadya niyang ipakalat bilang pain. Ngunit hindi niya alam na si Senador Ben Santos ay kumikilos na rin ng palihim. Siya ang pinakabatang senador, matuwid, walang kinikilingan, at malinaw ang pagitan ng trabaho at personal na buhay. Mula nang makilala niya muli si Isabel, lihim na niya itong tinutulungan, nagbibigay ng mahahalagang dokumento. Nagdala si Ben ng masamang balita, ang ina ni Isabel, na nasa isang nursing home, ay biglang nawawala. Pinayuhan niya itong magpakatatag. Anong nangyari? Tanong ni Isabel, basag ang boses. Ikinwento ni Ben na mula nang umalis si Isabel papuntang Amerika, madalas niyang dalawin ang ina nito. Ang pagkawala ay biglaan at misteryoso. Nasaktan si Isabel, nagsisisi na hindi niya naisama ang ina noon. Umaasa na lamang siyang buhay pa ito. Nang makita ang pagdurusa ni Isabel, parang pinipiga rin ang puso ni Ben. Gusto niya lamang protektahan ang babaeng ito, ngunit bakit napakahirap? Inay. Ang dalawang salitang iyon mula kay Isabel ay nagpatigil kay Ben, napaluha rin siya. Ang matigas na lalaki ay hindi mapigil ang maapektuhan sa sakit ng babaeng lihim niyang minamahal. Ang inosenteng dalagita noon ay iba na ngayon, malamig at puno ng kalkulasyon dahil sa paghihiganti para sa ama. Ngunit sa mata ni Ben, siya pa rin ang babaeng handa niyang isakripisyo ang lahat para protektahan. Isabel, bakit ang bait mo sa akin? Mula nang una kitang makita, alam kong ikaw ang pinakadalisay na babae. Kahit nagbago ka na ngayon, gusto pa rin kitang protektahan. Ang mapangahas na kilos ni Miguel, maaaring pagsuway sa biyenan o kapatid, ay napansin ni Don Rafael. Nagpa siya itong mag-alok ng kapayapaan, inimbitahan si Miguel na umanib, at pinuri pa si Cristina na, tunay na anak ko. Ngunit tumanggi si Ben Santos na makipagkamay sa matanda. Patuloy pa rin siyang tumutulong kay Isabel sa pagkalap ng ebidensya. Direktang umatake si Isabel. Dumating siya sa huling pagdiriwang ng kaarawan ni Cristina, dala ang isang cake. Ngunit si Cristina, sa kanyang likas na kayabangan, minata ang murang regalo at walang pakundangang itinapon ito. Pagkatapos, nakaisip si Cristina ng masamang plano. Tumawag siya ng dalawang makikisig na lalaki, nag-abot ng malaking tseke, at hinamon silang ligawan si Isabel at isa pang babaeng kasama nito. Kung sino ang magtagumpay, makukuha ang pera. Si Isabel, na nasa tabi lang, ay natulala sa kawalang hiyaan ni Cristina. Dahil dito, muntik nang hindi matuloy ang pagtatanghal ni Isabel kinagabihan, maaaring dahil ginipit siya o naapektuhan ang kanyang isip.
Tiniis niya ang sakit, nagbihis, at umakyat sa entablado. Habang tinitingnan ang mga manonood, ang masamang babaeng si Christina na nakangisi, ang mga mata ni Isabel ay naging kasing talam ng kutsilyo. Gusto niya silang pagpira-pirasuhin. Akala ni Christina ay bahagi lang iyon ng pag-arte. Maging masunurin ka, mamahalin ka. Galawin mo ang interes ng mga nasa taas, dudurugin ka tila iyon ang mensahe sa mga mata ni Christina. Ang pamilyang Alonzo ay makapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon, ngunit sa panahon ni Miguel, isinantabi siya. Sa wakas ay inamin ng kanyang ama ang katotohanan, si Miguel ay anak lamang sa labas, at gusto niyang maging tapat na alalay lamang ito sa kanyang lehitimong kapatid na lalaki. Ang pagiging dominante ni Christina maging sa hipag nito ay nagdulot ng panganib sa tingin ng biyenang lalaki, dahil alam nila ang ambisyon ni Don Rafael na lumunin ang yaman ng mga Alonzo. Pinilit niya si Miguel na talikuran ang mana para sa pinakamalaking interes ng korporasyon. Nakaramdam si Miguel ng kahihiyan at galit. Sa loob ng maraming taon, isa lamang siyang puppet. Hindi siya papayag. Tumakas siya mula sa bahay, nag-aalab ang determinasyon. Matapos masaksihan ang makapangyarihang pagtatanghal at mapanghamong titig ni Isabel, nilapitan niya ito at sinabi ang nasa loob niya, "Mukha ba akong kaawa-awa?" Parang isang payaso na nag-aakalang hari siya. Tinitigan siya ni Isabel ng malalim, kung ang payasong iyon ay talagang maupo sa trono, hindi na iyon isang akala. Kung magiging hari ka talaga, lahat ng humamak sa iyo ay luluhod sa iyong paanan. Bahagya niyang hinawakan ang kamay ni Miguel. Ang tunay na may-ari ng Alonzo, dapat ay ikaw. Nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Miguel, alam ni Isabel na nagtagumpay siya. Hindi na kailangan ng maraming salita, isang tingin, isang dampi lamang. Dalawang taong may dala-dalang sugat at ambisyon, magkasamang naglayag sa bangka ng paghihiganti. Nagsisimula pa lamang ang digmaan, at ang maskara ay kailangang manatiling perpekto. Nilapitan ni Isabel si Christina, may maningning ng ngiti ngunit may bahid ng panganib, "Ate Christina, parang, may ibang babae yata ang asawa mo." Natigilan si Christina, nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Si Miguel, na nasa malapit, ay hindi mapigil ang magulat at mapatingin. Kahit na humahagulgol si Sofia sa kahihiyan dahil sa pang-aasar ng mga kaklase, sinugod pa rin niya at kinalmot ang mukha ng batang nanguna sa panunukso. Walang tigil ang agos ng dugo, nagpang-abot ang dalawang bata na parang mga batang mandirigma. Ang prestihiyosong St. Augustine International School ay para sa mga anak ng elitista, at ang ina ng batang nakal mo ay hindi rin basta-basta. Agad na pumasok ang sekretarya at mga bodyguard ni Cristina de Villa, walang pakialam kung sino ang tama o mali, pinilit ang ina ng bata na humingi ng tawad. Malamig lang na nanood si Cristina, saka sinabi sa ina na, mag-usap na lang sila sa susunod. Nakita ng principal ang gulo, ang pananakot sa guro, ngunit hindi makakilos. Ang sino mang bumangga sa mga makapangyarihang ginang dito ay tiyak na mawawalan ng trabaho. Pauwi, patuloy pa rin sa pag-iyak si Sofia. Si Christina, na sobrang naiirita, ay naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Sakto namang lumitaw si Isabel Reyes na parang tagapagligtas, nag-alok na mamagitan, bilang isang sugo ng kapayapaan. Ang unang hakbang, pumunta sa bahay ng mga De Villa. Ang alitan ng mga bata ang perpektong dahilan para legal na makalapit si Isabel kay Miguel Alonzo. Pagtingin sa magandang babae sa harap niya, hindi na mapigilan ni Miguel ang sarili. Puno ang isip niya ng imahe ni Isabel na nag-aalab sa piling ng asawa nito, lalo siyang nasusunog sa pagnanasa. Gusto niya si Isabel, gusto niya itong makapiling. Ang away ng kanilang mga anak ay naging gintong pagkakataon. Gusto mo bang payagan kita ni Papa na mag-aral ng ballet kasama si Maya? Talaga po. Gusto ko po, Papa. Dinala ni Isabel si Maya sa mansyon ng mga Alonzo para makipaglaro kay Sofia. Si Miguel, na hindi kailanman sumusundo sa anak, ay kusang pumunta sa bahay ni Isabel, kunwari sasanduan si Sofia.
Alam na niya ang address nito. Ang Pulse Aries na nahulog ni Isabel sa party, lagi niyang daladala. Ngayon, siya mismo ang nagsusuot nito pabalik sa manipis na palso ni Isabel, isang kilos na lalong nagpalalim sa kanyang pagkahumaling, wala nang kawala. Kinabukasan, naglaro ulit si Maya sa bahay ng mga Alonzo. Muling dumating si Miguel para sunduin ang anak. Sinamantala ang pagkakataong naglalaro ang dalawang bata sa ibang silid, naiwan silang dalawa ni Isabel sa sala. Ang tamang panahon para mangakit ay dumating na. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa musika, sining. Lihim na ikinumpara ni Miguel ang init at pagkasensitibo ni Isabel sa pagiging dominante at arogante ni Cristina. Hindi niya mapigilan ang sarili sa harap ng babaeng maganda na, naiintindihan pa siya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ni Isabel sa tango. Nang umupo si Isabel sa piano at tumugtog, tuluyan nang nabihag si Miguel. Niyaya niya itong sumayaw. Hindi tumanggi si Isabel. Dahan-daang inilagay ni Miguel ang kamay sa maliit na baywang nito. Naglapat ang kanilang mga katawan, walang puwang. Mainit na hininga, nagtatagpong mga mata na puno ng kahulugan. Muling nabuhay ang tango, ngunit ngayon ay mas matindi, mas kaakit-akit, at puno ng tukso. Tila iisa na ang tibok ng kanilang mga puso. Ang kaluluwa ni Miguel ay tuluyan ng ninakaw ni Isabel. Ilang araw na wala si Cristina. Si Miguel ay sa alak lamang bumaling para maibsan ang pangungulila at pagnanasang gumugulo sa kanya. Habang umiinom, lalong nagiging matingkad ang imahe ni Isabel sa isip niya, hinihimok siyang angkinin ito. Sakto namang dumating si Cristina, marahil galing sa labas. Si Miguel, na laging kalmado, ay biglang naging agresibo na parang mabangis na hayop. Walang salita, sinunggaban niya ang asawa, agad na humihingi ng pagtatalik. Si Cristina, kahit kagagaling lang sa labas, ay masayang tinanggap ang biglaang init ng asawa. Nasiyahan siya, inakalang ito na ang bunga ng 5 taong paghihintay. Ngunit hindi niya alam, habang yakap ni Miguel ang katawan niya, ibang pangalan ang isinisigaw ng isip nito. Sa loob ng 30 minutong nag-aalab na sandaling iyon, si Cristina ay isang kahabag-habag na pamalit lamang, lumulunod sa pekeng kaligayahan. Nakatanggap ng balita si Attorney Ben Santos, maaaring tungkol sa ina ni Isabel o sa plano, kaya't pinuntahan niya si Isabel. Ang batang tinulungan niya noon ay isa ng ganap na babae, tuso, ngunit siya pa ring pinakamahalaga sa kanya. Pagkaalis ni Ben, lumitaw ang tunay na anyo ng bahay ni Isabel, isang lihim na base na puno ng mga kamera, para sa 13 taong planong paghihiganti. Si Isabel, ang magandang rosas na puno ng tinik, ay matiyag ang naghihintay sa huling biktimang mahuhulog sa bitag. Nakakatawa, ang babaeng tulad ni Cristina, kapag malamig ang asawa ay sa bodyguard kumakapit, ngayong bumalik ang init ng asawa ay siya namang nagmamataas sa dating kalaguyo. Mahina pala ang bodyguard ko, mapang-uyam na sabi. Ipinagmayabang niya ang lakas ng asawa sa kama, na ikinainis ng bodyguard ngunit kailangan niyang yumuko. Bago umalis, inutusan pa ni Cristina ang bodyguard na huwag mambababae, dahil gusto niya, malinis ang mga lalaki niya. Isang napaka-ipokritong patakaran, dahil ang sarili niyang asawa ay nalulunod sa piling ng iba. Sa mga sandaling walang ginagawa, pinapanood ni Miguel ang video kung saan binigyan niya si Isabel ng limited edition na bag, ang "Sorry" para sa anak, pero isa talagang hakbang ni Isabel. Ang Reg Along iyon ang pansamantalang nagpakalma sa ina ng batang nakalmo ni Sofia, ngunit ang kayabangan ni Cristina noon ay nananatiling tinik sa lalamunan nito. Si Isabel, bilang sugo ng kapayapaan, ay bumulong sa ina ng isang plano para mapahiya si Cristina. Ilang araw ang lumipas, dumating si Isabel sa bahay ni Cristina, dala ang isang napakagandang set ng diamanteng alahas. Nagsinungaling siya na nagsisisi na raw ang ina ng bata sa naging reaksyon nito at ipinapasabi na sana'y patawarin siya ni Cristina. Ngunit hindi basta-basta magpapatawad si Cristina. Bilang anak ng dating makapangyarihang senador, sanay siyang maging arogante,
hindi kailanman yumuyuko sa iba. Naagrabyado ang anak niya, lalong hindi siya papayag. Nang makitang hindi matinag si Christina, ginamit ni Isabel ang huling alas. Puno ng papuri, sinabi niyang ang posisyon bilang presidente ng Parents Association ay dapat mapunta kay Christina, at siya'y pansamantalang humahawak lamang dito. Paano po ako magiging presidente? Pansamantala lang po ako. Nakausap ko na po ang lahat ng ibang magulang, pumayag po silang lahat na si Madam ang maupo. Nang marinig ito, isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa labi ni Christina. Ang makuha ang posisyong inaasam ng iba, at makilala pa bilang, kayang dalhin ang pressure, ay labis na ikinatuwa ni Christina. Si Isabel, isang eksperto sa pagbasa ng ekspresyon, ay agad na tumulong kay Christina na pumili ng sapatos, lumuhad pa para isuot ito sa kanya. Sakto namang dumating ang sekretarya dala ang tablet na nagpapakita ng lokasyon ni Miguel. Lumalabas na binabantayan ni Christina ang bawat galaw ng asawa. Sino mang babaeng makipag-usap kay Miguel ng higit sa 10 pangungusap ay nawawala na lamang na parang bula. Ang ganitong pagkontrol ang nagtulak kay Miguel palayo. Pagkatapos mag-report ng sekretarya, muling tinulungan ni Isabel si Christina na pumili ng damit, hindi nakalimutang magbitiw ng papuri, iba po talaga ang dating ninyo kumpara sa ibang asawa ng mga negosyante. Sila po, parang peke lang kumpara sa tunay na tulad ninyo. Tuwang-tuwa si Christina, at inimbita si Isabel sa buwanang party sa bahay nila mamayang gabi. Ito ay isang event na dinadaluhan ng mga pinakamalalaking pangalan sa Maynila, para patatagin ang mga koneksyon sa negosyo at lipunan. Kinagabihan, nakatanggap si Isabel ng formal na imbitasyon. Ang asawa niyang si Marco ay tuwang-tuwa. Bilang isang ordinaryong empleyado, wala siyang pag-asang makadalo sa mga ganitong party. Kung makukuha niya ang loob ng pamilya ng boss, hindi ba't anggat ang kanyang karera? Sa isiping ito, nagmamadaling nagpasalamat si Marco sa biyenan, o marahil sa ina ni Isabel. Ngunit hindi niya alam, si Isabel at ang ina, o si Isabel lamang, ay nagplano na para sa party pagkaalis niya ng silid. Habang nag-uusap sila, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Si Miguel. Tumawag siya para humingi ng paumanhin dahil hindi siya makakapunta para makipag-usap sa pamilya ng bata. Ngunit pagkatapos ng ilang salita, iniba ni Isabel ang usapan, inimbita po ako ni Madam sa party mamayang gabi. Makikita ko po ba kayo roon? Inaabangan ko po. Kinumpirma ng tawag na ito ang hinala ni Isabel, alam ni Miguel na sinusundan siya at mayroon siyang lihim na telepono. Sa marangyang party, dumating si Don Rafael de Villa, Vice Chairman sa korporasyon o katulad na posisyon. Nakita ni Miguel ang mapagmataas ng ngiti nito, bakas sa mata ang galit. Agad siyang hinayla ni Christina papunta sa kanilang mesa. Doon napansin ni Don Rafael si Isabel, nakasama nila sa mesa. Bakit parang pamilyar ang mukha ng babaeng ito? Ngunit nang malaman niyang matalik na kaibigan ito ng anak niya, iwinaksi niya ang isiping iyon. Paano niya may isip na ang magandang babaeng ito ay ang anak ng lalaking pinabugbog niya hanggang mamatay noon? Nang ipakilala ni Christina si Isabel, kusa itong bumati kay Don Rafael. Ngunit nang tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Isabel, biglang nawala ang ngiti sa labi nito, saka nanigas. May problema ba sa mata ko? Akala ko estudyante ka lang. Tuluyan na niyang nakalimutan ang mukha ng kanyang biktima. Kumabog ng malakas ang puso ni Isabel, ngunit mabilis niyang nabawi ang pagkakalmado. Ang kalmadong iyon ay isang perpektong maskara lamang para itago ang nagwawalang damdamin. Nagpaalam siyang magbabanyo para makatakas sa tensyon. Dumaan siya sa hardin, papunta sa tahimik na pool area. Pumulot si Isabel ng isang maliit na kahoy na may baga pa mula sa abo, at walang pag-aalinlangang itinusok ito ng malakas sa kanyang hita. Ang pisikal na sakit ang tumulong sa kanya na pigilan ang pagnanasang sugurin at sakalin ang kaaway. Pag-angat ng ulo, nagulat siyang makita si Miguel na nakatayo di kalayuan, matamang nakatingin sa kanya. Sinundan pala siya nito.
Nagmamadaling tinakpan ni Isabel ang sugat. Nang akma siyang aalis, hinawakan ni Miguel ang braso niya. Pakawalan mo ako. Kumawala si Isabel, nagmamadaling tumakbo papasok sa banyo, at binuhusan ng malamig na tubig ang mukha para kumalma. Pagtingin sa salamin, sa kanyang determinadong ngunit puno ng sakit na mukha, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na maghiganti. Pauwi, walang tigil si Marco sa pagpuri tungkol sa party, sa mga humahangang tingin kay Isabel. Inosente siyang ipinagmamalaki ang asawa. Wala man akong kwenta, pero ang asawa ko, the best, okay. Malamig lamang ang tugon ni Isabel. Pagdating sa bahay, nagkulong siya sa silid. Nang tangkang lumapit si Marco, tuwiran siyang tinanggihan nito. Gulat ang asawa, walang nagawa kundi matulog sa guest room. Mag-isa sa dilim, nalunod si Isabel sa mga alaala ng araw na pinatay ang kanyang ama. At isang masakit na katotohanan ang bumalik, ang lalaking nagbigay impormasyon sa 3 pumatay noon, ay walang iba kundi si Marco, ang asawa niya ngayon. Ang kasal na ito, simula pa lang, ay bahagi na ng kanyang malupit na plano ng paghihiganti. Lahat ng rosas ay may tinik. Tumayo si Isabel sa harap ng salamin, maingat na tinatakpan ng concealer ang tato na rosas, o ibang simbolo, sa kanyang likod. Gusto niya itong burahin, na para bang gustong burahin ang masakit na nakaraan. Nag-makeup siya ng mabuti, pinili ang pinakakaakit-akit na damit. Hinayaan niyang lumugay ang kanyang mahaba at itim na buhok. Sigurado si Isabel na ngayong gabi, sa mismong kaarawan ni Cristina, pupuntahan siya ni Miguel. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya hihilahin si Miguel sa kasalanan, kundi ipapatikim din niya kay Cristina ang sukdulang sakit. Inihanda na niya ang 2 damit para kay Cristina, isang asul para sa Latin dance event noon, at isang matingkad na pula para sa kaarawan nito ngayon. Si Cristina, walang kaalam-alam, ay puno pa rin ng pananabik. Sinabihan niya ang mga katulong na huwag sabihin ang anumang plano, dahil gusto niya ng sorpresa. Hinanap niya si Miguel sa opisina nito, nakitang nag-iisip ito ng malalim, at inosenteng inakala na pinaplano nito ang sorpresa para sa kanya. Kahit saan mo piliin, gusto ko. Mommy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Sofia. Ayaw niyang pumunta sa hotel sa kaarawan niya. Ngunit kinabukasan, walang nagbago sa bahay, isang ordinaryong hapunan lamang ang nakahanda. Ang mas masakit, pumasok pa sa trabaho si Miguel sa mismong kaarawan ng asawa. Nang ilabas ng katulong ang isang ordinaryong cake, sumabog ang galit ni Cristina. Itinapon niya ang cake, sumisigaw sa galit. Pumunta siya sa opisina ni Isabel para maglabas ng sama ng loob, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Isabel na, may meeting, siya. May meeting po ako kay Senator Ben Santos, nagkataon lang po na birthday ninyo. Naiintindihan ni Cristina ang kahalagahan ni Ben Santos sa politika, kaya't nilunok na lamang ang galit. Bago umalis, si Isabel, hindi pa nito nakalimutang magbigay ng pekeng pagbati, kailangan niyo pong alagaan si Senator So. Maaaring maling pangalan o ibang karakter na konektado kay Ben. Naupo si Cristina sa opisina ni Isabel, naghihintay ng tawag ni Miguel. Naghintay siya mula umaga hanggang gabi, hanggang sa maubos ang pasensya. Pinakamasamang kaarawan. Pati upuan ay parang nangaasar sa kanya. Sumigaw siya ng malakas sa sobrang galit, napunit pati ang mamahaling scarf niya. Padabog siyang umalis sa opisina, wala nang pakialam kung may sorpresa pa o wala. Inutusan ang sekretarya na ihatid siya sa hotel na binok ni Miguel, may natitira pang bahagyang pag-asa. Samantala, si Miguel, pagkatapos ng buong araw na pag-iisip, ay nakapagpasya na. Sumama siya kay Isabel para pumili ng damit. Para hindi masundan, pinatay niya ang kanyang telepono. Si Cristina, suot ang napakagandang pulang damit na pinili ni Isabel, ay pumasok sa hotel suite na kumakabog ang dibdib, kahit 1/10,000th na lang ang pag-asa. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang walang lamang silid, walang palamuti. Hindi matawagan ang telepono ni Miguel. Gumuho ang huling pag-asa. Umuwi si Cristina na parang wala sa sarili,
Pinagbabasag ang lahat ng madaanan. Ang matinding pag-ibig kay Miguel ay naging pait, kahihiyan, at hagulgol. Tinawagan niya ang ama, si Don Rafael, para humingi ng simpatya, ngunit masasakit na salita lamang ang natanggap, para kang bata. Pati isang birthday hindi mo maayos. Walang kwenta. Binabaan siya nito ng telepono. Desperada, si Isabel na lamang ang natitira niyang matawagan. Si Isabel, syempre, alam na alam ang dahilan ng pag-iyak ni Christina, ngunit nagkunwaring walang alam. Mahal na mahal mo siya, alam ko. Pero siguro, mali ang paraan mo ng pagmamahal. Hindi pwedeng dahil mahal mo, bibigyan mo siya ng sobrang kalayaan. Ang mapait na payo ay parang huling patalim na tumusok sa durog ng puso ni Christina. Christina de Villa, isang trahedyang babae. Ipinanganak sa yaman at kapangyarihan, ngunit hindi nakuha ang pag-ibig ng lalaking pinakamamahal, at hindi pinagkakatiwalaan kahit ng sariling ama. Nagkunwaring umaalaw si Isabel sa telepono, pupunta na ba ako dyan sa iyo ngayon? Alam niyang si Christina, na mas mahalaga pa ang dignidad kaysa buhay, ay hinding-hindi magpapakita ng kahabag-habag na itsura. Babae nga naman, sino bang gustong makita sa pinakapangit na itsura habang umiiyak? Gaya ng inaasahan, tumanggi si Christina, makikipagkita na lang daw sa ibang araw. Pagkababa ng telepono, isinuot ni Isabel ang isang puting seda na pantulog, nagsuot pa ng high heels, at tahimik na umupo na parang isang reyna ng kadiliman, naghihintay kay Miguel. Isang itsurang mapanganib at mapang-akit. Ngayong gabi, gusto niyang buksan ang pinakamalalim na pinto ng impyerno, hilahin ang lahat ng nagdulot sa kanya ng sakit sa isang walang katapusang ikot ng pagnanasa at kasalanan. Ang malupit na babaeng ito ay hindi lang gustong pabagsakin ang isang lalaki, gusto niyang durugin ang buong mundo nito. Pag-uwi ni Miguel, nakita niya ang sala na wasak na parang pinasok ng magnanakaw. Hindi na kailangang magtanong, alam niyang, obra maestra, ito ni Christina matapos siyang hindi umuwi kagabi. Pagod na ako sa iyo, Christina, nasisiraan ka na ba? Anong sinasabi mo? Nanginginig si Christina, hindi makapaniwala sa naririnig. Dati, kahit pakunwari lang, magpapaliwanag si Miguel. Ngayon, kahit isang kasinungalingan ay ayaw na niyang sabihin. Isang milagro na natiis kita hanggang ngayon. Sigaw niya, iniisip na tinatakasan ni Miguel ang responsibilidad. Ngunit seryoso si Miguel, nakita ko na ang kotse mo. Lumabas ka dyan. Matagal na niyang alam na tinatraidor siya ng personal na sekretarya, o bodyguard, ni Christina. Sinubukang magdahilan ni Christina na nag-aalala lang kaya nagpalagay ng tracker. Binalewala ito ni Miguel, hindi importante yan. Ano ang importante? Hindi ba importante ang birthday ko? Sigaw ni Christina. Ang babaeng laging tingin sa sarili ay sentro ng sansinukob, iniisip na sa kaarawan niya, siya dapat ang numero 1. Tiningnan ni Miguel ang asawa na parang isang taong wala ng lunas. Tumalikod siya, malamig na inutusan ang katulong na ilipat ang gamit niya sa sala. Simula ngayon, hiwalay na sila ng kwarto. Pagkatapos, sinabihan niya si Isabel na ihatid si Maya pauwi, habang siya naman ay nagsusuot ng salaming pangproteksyon, kinuha ang palakol na palamuti sa dingding, at naging isang galit na magtotroso, pinagpuputol ang mamahaling Lanesita. Wala na sa kontrol si Christina. Naramdaman ni Isabel na kailangang pauwiin si Miguel. Pagkakita sa asawa, muling sumigaw si Christina, sinisigawan mo ba ako? Sa harap pa ng ibang tao. Lumapit si Isabel, marahang pinakalma si Christina, at dinala sa kwarto. Nakita mo ba itsura niya kanina? Palihim, naglagay si Isabel ng pampakalma sa inumin ni Christina. Pagkainom, nagsimulang maglabas ng sama ng loob si Christina, galit na nagmumura, sinisisi ang lahat maliban sa sarili. Nanumpa siyang gagantihan ang lahat ng sumire sa birthday niya. Hinding-hindi ko sila palalampasin. Maghintay lang sila. Nakasuot si Isabel ng isang itim na power suit, mukhang matalas, mapanganib, ngunit kaakit-akit.
Umakyat siya sa entablado kasama ang isa pang babaeng mananayaw, maaaring ang peking ina, Senyora Elena o ibang kasabwat. Nagsimula silang sumayaw, hindi ayon sa choreography, kundi ayon sa purong damdamin. Sa isip ni Isabel ay ang imahe ng mga kaaway. Habang tumataas sila, mas gusto niyang masaktan sila sa pagbagsak. Ang unang biktima ay si Yang Jin-good, ang traidor noon. Nag-uwi si Isabel ng isang package, nagkunwaring nakita sa labas ng pinto. Nang makita ni Marco, asawa ni Isabel, ang pangalan ng nagpadalang kumpanya, GG Semiconductor, dating kumpanya ng ama ni Isabel, agad siyang namutla at kinabahan. Alam ni Isabel na magre-report ito sa mga amo nito, si Don Rafael o tauhan. Pinakuha niya ng litrato ang sandaling iyon bilang ebidensya. Pagkatapos, sinadya niyang hanapin ang package na itinapon ni Marco, nagkunwaring binuksan ito at natuklasan ang sikreto nito. Sabihin mo ang lahat, kung hindi, kahit isang hibla ng buhok ko hindi mo mahahawakan. Mawawala ako sa iyo magpakailanman. Banta niya, na nagdulot ng matinding sakit kay Marco. Matapos, parusahan, si Marco sa isip, nagpatuloy sila ng peking ina, Senyora Elena, sa plano. Si Senyora Elena, nagpapanggap na guro, gamit ang listening device na nauna nang naikabit sa bahay ni Don Rafael, ay nakakalap ng maraming audio recording. Ang target ay malaman ang password ng safe na aksidenteng nabuksan ni Sofia sa opisina ni Don Rafael noon. Nasa loob ng safe na iyon ang mahahalagang ebidensya na inilagay ni Miguel, o iba pa. Kapag nakuha nila ito, ikakalat nila sa social media, Facebook, TikTok, sapat para aidmanda si Don Rafael. Para magawa ito, kailangan ni Isabel ang buong tiwala ni Cristina. Binigyan niya si Cristina ng isang detalyadong plano kung paano agawin ang supermarket chain, o ibang negosyo, mula sa kapatid ni Miguel. Ang planong ito ay hindi lang tutulong kay Cristina na makuha ang gusto niya, kundi isang bitag din para malaman nina Isabel at Senyora Elena ang paraan ng money laundering ng grupo ni Don Rafael. Ngunit hindi pa ito sapat. Kailangang itaas ni Isabel ang papel ni Cristina sa Alonzo Corporation, ilagay siya sa isang mahalagang posisyon. Doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong gumalaw, manipulahin ang lahat ayon sa gusto niya. Magbigay muna bago tumanggap. Ito ang dahilan kung bakit ipinaubaya ni Isabel ang lahat ng papuri kay Cristina sa school event. Pagkatapos ng programa, tahimik na umatras si Isabel sa backstage, hinayaang si Cristina ang magbabad sa tagumpay. Dito rin, sa pamamagitan ni Cristina, formal na nakilala ni Isabel si Don Rafael. Ang kaaway ay nasa harap na niya. Pinilit ni Isabel na kontrolin ang emosyon, ngunit hindi maiwasang humigpit ang kanyang mga kamay, nanginginig ang mga daliri. Pagkatapos ng event, masayang ibinalita ni Cristina kay Isabel, dumating din si Miguel. Si Isabel, para may handa ang pagpapakalat ng tsismis sa tamang panahon, ginamit ang kutob ng babae, at sinabi kay Cristina, may pakiramdam ako, parang may ibang babae si Kuya Miguel sa labas. Ang masakit na katotohanan, ang asawang kapiling, na mukhang mapagmahal, ay kasabwat pala sa pagkamatay ng biyenan, patungkol kay Marco at ama ni Isabel. Walang nakakaalam, 13 taon na ang nakalipas, si Marco Reyes, asawa ni Isabel, ay isa sa mga pumilit sa ama niyang ilipat ang shares ng kumpanya. Bilang kapalit, nakuha niya ang kasalukuyang posisyon bilang department head. Napakalaking laro ang nilalaro ni Isabel, at ang nasa likod ng buong komplikadong planong ito ay si Senyora Elena. Noon, matapos ang trauma ng pagkawala ng ama at pagkakatraidor, nasiraan ng bait si Isabel, nagkaroon ng mga marahas na kilos at naipasok sa mental hospital. Dito niya nakilala si Senyora Elena. Nawawala ang nanay mo. Mula ngayon, ako na ang magiging guardian mo. Si Senyora Elena ay biktima rin ni Don Rafael, nawalan siya ng anak dahil dito. Nauunawaan niya ang sakit ni Isabel, kaya binuo niya ang detalyadong planong ito, at si Isabel, kahit puno ng galit, ay isang mahalagang pyesa lamang sa kanyang mga kamay.
Samantala, si Attorney Ben Santos ay hindi pa rin kumbinsido sa tunay na pagkatao ni Isabel. Nalaman ng inutusan niyang mag-imbestiga na si Marco Reyes ay dating intern sa kumpanya ng ama ni Isabel, ngunit matapos mapahamak ang amo, bigla siyang umangat sa kasalukuyang kumpanya. Napagtanto ni Ben Santos na isinasakripisyo ni Isabel ang buong buhay niya para sa paghihiganting ito. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos ng party kung saan nakita si Don Rafael, umuwi ang mag-asawang Isabel. Matindi ang epekto nito sa isip ni Isabel. Nang tangkang hawakan siya ni Marco, tinabig siya ni Isabel, "Huwag mo akong hawakan." Rule number 1, kapag ayaw ko, huwag mo akong hahawakan. Agad nalaman ni Senyora Elena ang ginawa ni Isabel sa sarili sa tabi ng pool. Pinagalitan niya ito ng husto, "Kapag nagpakita ka ng kahinaan, mabibigo ang plano. Sisirain ko ang bahay na yan. Kapag pumalpak ka, kahit anak pa kita, hindi kita patatawarin." Kinabukasan, pumunta si Isabel sa paborito niyang tindahan ng mga instrumento, nagtanong sa may-ari kung dumating na ang bagong bandonyon. Sinabi ng may-ari na kamakailan lang ay may isa ring customer na nagtanong tungkol dito, at nag-alok pa ng napakataas na presyo. Tiningnan niya ang schedule, eto, si Miguel Alonzo. Natigilan si Isabel, hindi niya inaasahang alam din ni Miguel ang tindahang ito. Speaking of the devil, sakto namang pumasok si Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad na aalis sana si Isabel, ngunit pinigilan siya ni Miguel. "Bakit mo gustong bumili ng bandonyon?" "Dahil gusto ko ng tango," sagot ni Isabel. Naalala ni Miguel ang sinabi ni Isabel tungkol sa tango at sa mga taong kailangang maghilom ang sugat. Naramdaman niyang may itinatago ito. "Anong ibig mong sabihin? Anong sugat?" Nang makitang nagsisimula ng magduda si Miguel, ginamit ni Isabel ang huling sandata, isang biglaang halik, mainit at mapang-akit, sapat para patigilin ang anumang tanong. "Hindi ba't gustong-gusto mo akong makuha? Ako rin. Huwag na nating isipin ang iba, sundin na lang natin ang nararamdaman natin." Si Cristina, anak ng dating senador, ay nakakaranas ng panunumbat mula sa pamilya ng asawa dahil hindi makapagbigay ng anak na lalaki. Ang masungit niyang hipag ay nanggatong pa, 43 na ang bayaw mo. Hindi matanggap ni Cristina ang kahihiyan. Sa kusina, sinadya niyang mabasag ang isang mangkok, na naging sanhi ng pagkasugat ng hipag niya nang matapakan ang bubog. "Hindi po ako sanay sa gawaing bahay kaya medyo lampa." Halatang sinadya. Narinig ang sigawan, pumasok ang lahat. Mabilis na hinayla ni Miguel si Cristina palabas, pinayuhang magpasensya. Ngunit naglabas ng sama ng loob si Cristina. "Sa tuwing pupunta tayo sa family gathering nila, stress ako, kailangan kong uminom ng gamot para makayanan. Siya ang nangangailangan ng anak na lalaki, bakit ako ang ni-pressure?" Si Miguel ang pangalawang anak, kahit magaling, dahil wala pang anak na lalaki, hindi pa ipinapasa ng ama niya ang buong kontrol sa kumpanya. Galit na sinigawan ni Cristina ang asawa, "Kasi hindi mo ako ginagalaw. Tingnan mo kung ilang taon na ako." Ang mga salitang iyon ay parang patalim sa puso ni Miguel, at ni Cristina. Umuwi si Cristina, tumawag kay Isabel para maglabas ng sama ng loob. Nagkwentuhan sila at nag-ayos na mag-shopping kinabukasan. Sa susunod na pulong ng mga magulang, iprinesenta ni Isabel ang detalyadong plano para sa anibersaryo ng eskwela, nagmungkahing mag-imbita ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang larangan para magsalita. Mainit itong tinanggap, matalinong ipinaubaya ni Isabel ang lahat ng kredito kay Cristina. Pagkatapos ng pulong, tinanong ni Isabel si Cristina kung sino ang gusto niyang imbitahan. Sinabi ni Cristina na gusto niyang imbitahan ang kandidato sa pagkapangulo si Attorney Benigno, Ben Santos. Nang marinig ang pamilyar na pangalan, kusang nag-alok si Isabel, "Ako na po ang bahala dyan." Ang pagiging maasikaso ni Isabel ay lalong nagpalakas sa tiwala ni Cristina. Pumunta sila sa isang mamahaling butik para mag-shopping at mag-relax. Ang mayayaman, kapag malungkot, napupuno ang aparador.
Si Christina ay nag-aalala na ang kawalan ng anak na lalaki ay makakaapekto sa mana ng asawa, at naiinis sa panlalamig ni Miguel. Muling nagbigay si Isabel ng magandang ideya, ngunit nagdahilang may makakarinig, kaya't dinala si Christina sa bahay nito. Matapos paalisan ang lahat ng katulong, ibinulong ni Isabel ang plano, mag-aral ng tango. Ang pag-aaral ng tango ay nakakapagpalakas ng katawan, nakakapasigla, hindi mahirap bumata. Pwede kang mag-perform ng tango sa anibersaryo ng eskwela, imbitahan ng ibang magulang na sumali. Sa oras na yun, sa iyo lahat ang spotlight, siguradong lahat may inggit. Lubos na nakumbinsi si Christina sa napakagandang ideya ng kaibigan. Sakto namang umuwi si Miguel. Inutusan ni Christina si Isabel na kumuha pa ng isang baso para sabay silang uminom. Sinadyang dumaan ni Isabel sa tabi ni Miguel, bahagyang dumampi sa kanya. Pagkatapos, nagkunwari siyang inaabot ang pinakamataas na baso sa kusina. Lumapit si Miguel, naglapat ang kanilang mga kamay habang sabay na inaabot ang baso. Isang mainit na tensyon ang bumalot sa silid. Mabuti na lang, bago pa may mangyari, napigilan ni Miguel ang sarili. May problema ka ba? Bahay ko ito. Bakit ka gumagawa ng ganito? Ano ba talaga ang pakay mo? Nagkunwaring inosente si Isabel, wala po akong pakay, sumusunod lang po ako sa nararamdaman ko. Ngunit iginiit ni Miguel, lahat ng tao sa paligid ko may pakay. Sisiguraduhin kong malalaman ko kung bakit ka lumalapit sa akin. Bumalik sa sala, uminom ang dalawang mag-asawa. Walang tigil si Marco sa pagpuri kina Miguel. Kinuha ni Miguel ang pagkakataon na tanungin kung paano nagkakilala sina Marco at Isabel, bakit bata pa sila pero malaki na ang anak. Mahusay na sumagot si Marco ayon sa napaghanda ang script. Walang bakas ng pagsisinungaling. Walang napansing kaina-hinala si Miguel. Bago umalis, sinabi ni Isabel kay Miguel, sa Sabado, may performance po ako. Pwede po ba kayong manood? Kung pupunta kayo, magiging mundo nating dalawa yun. Hindi sumagot si Miguel. Kinabukasan, pumunta si Christina sa studio ni Isabel para mag-aral ng tango. Grabe, ang ganda mo, sis. Dumating na rin ang dalawa pang magulang na inimbitahang sumayaw. Hindi lang ito para mapasaya si Christina. Sa katunayan, plinano na ni Isabel na mag-away ang dalawang babaeng ito habang nagpa-practice at nagpe-perform. Kasabay nito, pumasok ang tatlong bata at gwapong lalaking mananayaw. Halos maglaway ang dalawang ginang, habang si Christina ay nanatiling saplada. Nakatanggap si Isabel ng tawag mula kay Ben Santos. Pumayag itong dumalo sa anibersaryo ng eskwela. Tuwang-tuwa si Christina, agad tumakbo para ibalita sa ama niyang si Don Rafael. Ito ay isang gintong pagkakataon para palawakin ang koneksyon at patatagin ang posisyon sa politika ng matanda. Kinabukasan, pumunta si Ben Santos sa eskwela. Hindi niya direktang ibinunyag si Isabel, kundi ikinwento ang sariling buhay. Tama po, ulila ako. Bahagyang nagulat si Isabel. Nagpatuloy si Ben, mapalad siyang nakatagpo ng isang mabuting tao, ang ama ni Isabel, na itinuring siyang parang tunay na anak, pinag-aral at inalagaan. Ang Isabel na hinahanap ko ay anak ng mabuting taong iyon. Ano man ang mangyari, kailangan kong suklian ang kabutihan niya. Pagkatapos, inabutan niya si Isabel ng isang folder ng mga dokumento tungkol kay Miguel. Sakto namang nakita ni Don Rafael si Ben Santos na kausap si Isabel, lumapit ito para bumati. Mabilis na itinago ni Isabel ang mga dokumento at umalis. Pag-uwi, tiningnan ni na Isabel at Senyora Elena ang mga dokumento. Nalaman nilang si Miguel ay anak sa labas, at ang ina nito ay isa lamang katulong. Dahil sa mababang estado nito kaya ayaw ipamana ng ama niya ang buong kumpanya. Biglang nakaramdam si Isabel ng awa para kay Miguel. Nag-aalinlangan pa rin si Christina na mag-practice kasama ang lalaking partner. Dumating si Isabel para palakasin ang loob niya, subukan mo lang, sis. Pagkatapos, bumalik ka sa asawa mo, unahan mo yung hipag mong magkaanak ng lalaki. Hindi inaasahan,
Mukhang umepekto nga ang tango, tumaas ang hormones ni Christina. Hindi na siya makapaghintay, tinawagan ang bodyguard, ngayong gabi, kailangan ko ng isang buong gabing therapy session. Eksena ni Sofia na natakot at naihi, nakita ni Sofia ang ama, Miguel, na pumasok sa kwarto, sa sobrang takot ay naihi siya sa shorts. Agad siyang niyakap ni Miguel at pinakalma. Si Isabel, na naroon, ay walang tigil sa paghingi ng paumanhin. Lumalabas na pagkatapos ng tango lesson, may biglaang lakad si Christina kaya ipinakiusap niyang ihatid ni Isabel si Sofia pauwi. Nang makitang wala pa si Miguel, marahil ay sinadya ni Isabel ang sitwasyong ito. Ginamit ni Isabel ang pagkakataon para hanapin ang lihim na silid ni Don Rafael. Inosenteng dinala siya ni Sofia sa opisina ng kinikilalang ama. Nagdahilan si Isabel para lumabas ang bata, saka nagsimulang maghalungkat. Puro libro ng negosyo ang nasa estante, ngunit isang libro tungkol sa tango ang nakaagaw ng pansin niya. May nakasuksok na lumang dyaryo sa loob. Sakto namang pumasok si Sofia kaya nagulat si Isabel. Bamulong ang bata na ipapakita niya kay Isabel ang sikreto. Mabilis na kinuha ni Sofia ang isang libro sa estante, pinindot ang isang nakatagong butones. Dahan-daang bumukas ang pader sa likod ng estante, naglantad ng isang lihim na silid. Nakita ko po si Papa na nag-input ng password dati, inosenteng sabi ni Sofia. Pumasok sila. Puno ito ng mga lihim na dokumento, kumikinang na ginto at alahas, at hindi mabilang na ebidensya ng mga iligal na transaksyon ng korporasyon ng De Villa ang mga bagay na matagal nang hinahanap ni na Isabel at Senyora Elena. Ngunit sakto namang dumating si Miguel. Nang marinig na naroon si Isabel, kinutuban siya ng masama at dumiretso sa opisina. Mabilis na hinayla ni Isabel si Sofia palabas ng lihim na silid. Mabuti na lang, nagsara agad ang pinto bago pa man makapasok si Miguel. Kinakabahan, mabilis na nagmaneho pa uwi si Isabel. Pagbaba ng kotse, nakita niya si Attorney Ben Santos na naghihintay sa gate. Hindi simpleng tao si Miguel Alonzo, babala ni Ben. Masyadong mapanganib na gamitin siya para maghiganti. Matigas pa ring hindi inamin ni Isabel ang kanyang pagkatao. Aalis na sana si Ben, ngunit pagtalikod, natanong niya ang tato na rosas na bahagyang nakalabas sa likod ng damit ni Isabel. Naalala niya ang peklat noon, at ngayon, sigurado na siya. Humarap si Isabel, malamig ang boses, may mga sugat na kailangang takpan ng mas malaking sugat para maghilom. Bamantong hininga si Ben, ang sugat sa balat, matatakpan, pero ang sugat sa puso. Huwag mong isugal ang buong buhay mo sa paghihiganti, Isabel. Kaya nakitang protektahan ngayon. Ngunit matigas na tumanggi si Isabel. Hating gabi na nang umuwi si Christina. Nakita niyang nakaupo si Miguel sa sala, natakot siya. Dapat sana ay kasama niya ang bodyguard ngayong gabi, ngunit dahil maagang umuwi si Miguel, kinailangan niyang kanselahin. Hindi nagtanong si Miguel, malamig lang na bumalik sa opisina. Napansin niyang nagalaw ang libro ng tango sa estante. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang laman ng lumang dyaryo, ang balita tungkol sa malagim na aksidente ng kanyang tunay na ina. Maaaring nabunyag na ang kanyang lihim na pagkatao. Sabado, araw ng performance ni Isabel, pumunta si Miguel sa tagpuan. Kung tutugunin ko ang pang-aakit mo, anong mangyayari? Tanong niya, garalgal ang boses. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pagkakataong tumakas, para mapanatili ang imahe ng mabuting babae sa mata ng asawa mo. Pagkakataong hindi mamatay na parang kaawa-awang katulong sa balitang yun. Ngunit si Isabel, na nag-aalab sa galit, ay hindi natatakot. Hinayla niya ang kurtina, tinakpan sila mula sa labas, lumapit kay Miguel, mapanghamon ang mga mata, hindi ako tatakas. Gusto kitang makuha. Sa birthday party ni Christina, o ibang event, lumapit kay Isabel si Andres Alonzo, nakatatandang kapatid ni Miguel, mayaman at babero. Ilang salita pa lang, tinangka na niya itong bastyusin. Ninakaw mo na ang puso ko, dapat kang managot. Sabi niya nang may pilyong ngiti.
Si Miguel, na nakakita mula sa malayo, ay nag-init sa selos at galit. Malakas niyang ibinaba ang baso ng alak, at galit na lumapit. Lasing ka na, umuwi ka na. Malamig na hinayla ni Miguel ang kapatid. Eksena ng regalo ni Ben, paano magbibigay ng regalo na makakaantig sa puso ng babae. Pinili ni Ben Santos ang Matryoshka doll. Parang pagbabalat ng sibuyas, bawat layer, pag-asa tapos bigo kapag walang laman sa loob. Tama, walang laman, misteryosong ngiti ni Ben. Ang walang plano ang pinakamalaking plano. Ang puso ko ay wala na sa akin. Tandaan mo lang, ano man ang gawin mo, nasa panig mo ako. Gawin mo ang gusto mo. Tinorture ni Christina ang kanyang tapat na babaeng bodyguard, na tumulong kay Isabel. Inagaw niya ang telepono nito, hinanap ang numerong nakasave bilang VIP. Tinawagan, ngunit hindi sinagot ni Isabel. Pagtingin sa lokasyon sa telepono, marahil ng bodyguard, sumigaw si Christina. Si Isabel, nang malaman ang nangyari, ay nagpadala ng text, pakawalan ang bodyguard, 12:00 ng tanghali bukas, pupunta siya sa lugar na gusto ni Christina. Alam ni Isabel na hindi tutupad si Christina, ngunit ginawa niya ito para mailigtas ang bodyguard sa dagdag na sakit. Pagkatapos, nakiusap siya kay Ben Santos na iligtas ito. Mabawasan man lang ang isang inosenteng madadamay, marahil gagaan ng kaunti ang konsensya ni Isabel, o bahagi rin ito ng ibang plano. Nais ni Christina na nasa pinakamagandang ayos siya para harapin ang VIP. Binanggit ng makeup artist na kaarawan ni Sofia ngayon, nagmungkahing, parent makeup, ang gawin. Mayabang na sumigaw si Christina, mukhang magulang na nga, gagawin pang estudyante. Gawin mo akong napakaganda. Panay ang tingin niya sa relo. Malapit na mag-alas 12. Isinuot niya ang pinakamagandang damit, dumalo sa birthday party ng anak, tumatanggap ng mga pagbati ngunit wala roon ang isip. Patuloy siyang tumitingin sa oras, nag-iisip kung sino ang darating. 12:00, kung may dumating, hulihin agad. Gate ng school, parking lot, walang palalampasin. Sakto 12:00, isang babaeng naka 12 centimeters na high heels, suot ang isang eleganteng berdeng floral dress, ang pumasok sa hall. May suot na kumikinang na diamond necklace, lakad na parang modelo. Si Isabel. Ang kanyang ganda at dating ay agad na nakaagaw ng pansin. Kalmado siyang nakipag-usap sa mga tao, walang bahid ng kaba, kahit nahaharapin niya ang galit ni Christina. Anong ginagawa niya dyan? Inis na tiningnan ni Christina si Isabel na umaagaw ng eksena, ngunit hindi pa rin iniisip na ito ang VIP. Bakit wala pa ang kausap niya? Papuntahin mo siya dito. Sa wakas, dahan-daang lumakad si Isabel palapit kay Christina. Nakita ko ang balita, okay ka lang ba? Paano ako masasaktan? Nagngingit-ngit si Christina. Ngumiti si Isabel, ang nasaktan ang gustong manakit ng iba. Nakita niyang hindi pa rin naghihinala si Christina, kaya nagpatuloy siya sa pag-arte. Yung VIP, sa tingin ko hindi na darating. Isang duwag na pagong lang yun. Nagngit-ngit si Christina, hayop. Tumagilid ang ulo ni Isabel, hindi na matiis ang katangahan nito. Nandito na, sakto 12:00, on time. Nagtataka pa rin si Christina. Lagi akong lumalapit sa iyo ng mas mababa, sabi ni Isabel, puno ng sarkasmo ang boses. Hindi kailanman naisip ni Christina, itinuring pa rin siyang matalik na kaibigan. Sa unang pagkakataon, mayabang na hinarap ni Isabel si Christina. Hindi na ako magkukunwari, ngayon, ilalabas ko na ang baraha ko. Hinawakan niya ang kwintas na bigay ni Miguel, hinawi ang buhok ng mapang-akit. Nanginginig sa galit si Christina. Hindi ba sinabi kong pakawalan mo ang bodyguard? Bakit hindi ka tumupad? Inulit ni Isabel ang eksaktong laman ng text message. Doon lang natulala si Christina. Napagtantong ang babaeng nasa harap niya ang VIP na hinahanap niya. Pinaglaruan siya ni Isabel, ginawang tanga. Masaya ka ba nung gabing yun? Patungkol sa gabing magkasama sina Miguel at Isabel. Dumating ang mga reporter,
pumutol sa usapan. Sinadyang magpakita ni Isabel ng pagiging malapit, na lalong ikinagalit ni Christina ngunit hindi makapalag sa harap ng kamera. Habang ini-interview si Christina, tahimik na umalis si Isabel. Agad siyang hinabol ni Christina. Papatayin kita. Dudurugin ko ang puso mo. Walang epekto kay Isabel ang banta. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ko ito ginagawa? Bakit laging sa iyo nangyayari ang mga kamalasang ito? Pag-isipan mong mabuti. Kapag nahanap mo ang sagot, baka patawarin pa kita ng kaunti. Eksena ng away, sa lobby ng isang malaking gusali, nagpang-abot sa matinding away sina Don Rafael at Ginoong Alonzo, ama ni Miguel, o ibang kalaban. Kaka-announce lang ng balita tungkol sa matagumpay na IPO ng Light Group, subsidiary na lihim na binuo at pinatakbo ni Miguel. Nalaman ni na Don Rafael at Ginoong Alonzo na naisahan sila ni Miguel. Ang Light Group pala ay binuo para bilhin pabalik ang shares ng Alonzo Corp na kontrolado nila. Pumunta sila pareho sa korporasyon para hanapin si Miguel ngunit hinarang. Ang dalawang balay, o magkalaban, na dati nang hindi magkasundo ay nagsimulang magmuraan at manumbat, para sitiko sa politika, utak-biya. Si Senyora Elena, nakasama ni Don Rafael, ay sinubukang umawat ngunit nasampal ng malakas ni Ginoong Alonzo. Sumugod ang mga bodyguard ng magkabilang panig, naging magulo ang sitwasyon. Si Don Rafael, sa takot na masabihang hindi marunong makipag-away, ay nagpakawala ng flying kick sa hangin. Hindi pa alam ni Don Rafael, hindi lang si Miguel ang kalaban niya. Ang mga dokumentong ibinigay ni Isabel kay Miguel, sa birthday party, ay malaking tulong sa IPO ng Light Group. Si Yang Jin-good, nang makita ang sitwasyon, ay lumapit kay Isabel para humingi ng tawad at iligtas ang sarili. Ikinwento ang lahat tungkol sa package at sa semiconductor company noon, isinisisi ang lahat kay Director Kim, marahil tauhan ni Don Rafael. Malamig na ni-record ni Isabel ang lahat, ginamit na ebidensya at ibinigay kay Senyora Elena. Si Christina ay may gana pang mamili ng alahas na parang reyna. Nang makita sa balita ang tungkol sa away ng ama, doon lang niya nalaman na may malaking nangyari. Galit na tumawag si Don Rafael, pinapapunta si Christina para magpaliwanag. Magsalita ka, hinahanap ka ni Papa. Nanginginig sa takot si Christina habang kinakagat ang kuko. Alam niya ang kalupitan ng ama. Nang matagpuan siya ni Don Rafael, wala siyang nagawa kundi sumigaw ng walang magawa, takbo. Si Miguel, na walang ganang mag-party, ay nagmaneho papunta sa bahay ni Isabel ngunit si Senyora Elena lamang ang naabutan. Binalaan siya nito, kaya bumalik na lang siya. Laking gulat niya nang makatanggap ng regalo mula kay Isabel ang bandonyon. Si Isabel lamang ang nakakaintindi sa malalim niyang sakit. Ang bandonyon ay parang isang mensahe, isang pag-asa na ang musika at ang kaluluwa ng kanyang yumaong ina ay sasamahan siya, hihiluman ang kanyang mga sugat. Marahil, ito na ang huling palm ni Isabel. Hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos makaharap si Miguel, naramdaman ni Senyora Elena na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ang time bomb, si Isabel o ang final plan, ay malapit ng sumabog. Nakasuot ng salamin si Isabel, may bitbit na malaking gold chain bag, pinagninilayan ang tagumpay ng plano. 2 araw na niyang hindi nakikita si Christina. Bigla, nakatanggap siya ng balita na nagpatawag si Christina ng pulong ng mga magulang at sinadyang hindi siya imbitahan. Sumunod si Isabel sa ibang mga magulang papunta sa meeting room, tinanggal ang salamin, at dahan-daang pumasok. Naka-makeup siya ng kakaibang berdeng eyeshadow, mapanghamon. Nakita ni Christina si Isabel, dumilim ang mukha. Ang hindi imbitadong bisita. Nagpakita ng kalmadong itsura si Isabel, ngunit lihim na nagtataka. Bakit pagkatapos ng lahat ng nangyari, may gana pa si Christinang magpatawag ng pulong? Dahan-daang lumakad si Christina palapit kay Isabel. Walang salita, isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Isabel. Hindi ba't gusto mong sabihin sa akin ang dahilan?